naway bantayan tayo ng Diyos. Awit 91. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas kanya mula sa bitag ng manghuhuli at sa mabagsik na salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ka magtitiwala. Ang kanyang katotohanan ang iyong kalasag at sanggalang. Hindi ka matatakot sa kakilabutan sa gabi o sa palaso na lumilipad sa araw, ni sa salot na gumagala sa kadiliman, ni sa paglipol na naninira sa katanghaliang tapat. 1,000 ang babagsak sa iyong tabi at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Tanging sa iyong mga mata mo lamang makikita at mamamasdan ng ganting parusa sa masasama. Sapagkat ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasan na aking tahanan, kaya't walang kasamaan ang sasapit sa iyo, ni anumang salot ang lalapit sa iyong tahanan. Sapagkat siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel na ingatan ka sa lahat ng iyong daraanan. Bubuhatin kanila sa kanilang mga kamay upang hindi matisod ang iyong paa sa bato. Iyong tatapakan ng leon at ang ahas, ang batang leon at ang dragon ay iyong yayapakan. Sapagkat inibig niya ako, kaya't ililigtas ko siya. Aking itataas siya sapagkat kinilala niya ang aking pangalan. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakan niya sa oras ng kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Paliwanag at paanyaya sa panalangin ng awit 91 ay isang mahalagang kasulatan na nagsasalita tungkol sa proteksyon at pagpapala ng Diyos sa atin. Ipinapangako nito na kapag tayo'y umasa at kumubli sa Diyos, siya ang nagiging ating kalasag at matibay na kanlungan na nag-iingat sa atin mula sa kapahamakan. Ipinapakita ng awit na ito kung paanong ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang mga anghel upang bantayan tayo at siguraduhin ang ating kaligtasan saan man tayo naroroon. Sa pagtanggap at pagyakap sa mga salita ng awit 91, napapaalalahanan tayo ng walang hanggang pagmamahal at proteksyon ng Diyos. Ang pananalangin gamit ang kasulatang ito ay nagdudulot ng kapayapaan at katiyakan na alam nating ang pagpapala at proteksyon ng Diyos ay nasa atin. Ang pakikipag-ugnay sa awit 91 ay tila pag-anyaya sa kanyang banal na pag-iingat sa ating pang-araw-araw na buhay. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang espesyal na pangungusap sa mga komento. Isulat lamang ang iyong pangalan at idagdag ang naniniwala ako sa Diyos. Amen. Ito ay para bang nakikipag-usap ka mismo sa Diyos tuwing isinusulat o binibigkas mo ang mga salitang ito. Magsimula tayo ng ating paglalakbay sa komento at manatili kayo habang tayo'y papasok sa isang taimtim na panalangin na hango sa awit na ito. Siguraduhing manatili hanggang sa huli upang maranasan ang bawat sandali ng ating pagtitipon. Bago tayo manalangin, maglaan muna tayo ng oras upang maunawaan ang awit 91 at ang mga talata nito sapagkat naglalaman ng mga ito ng mahahalagang aral mula sa Biblia. Ang pagkaunawa sa mga ito ay tutulong upang mas malalim tayong makakonekta habang sabay-sabay tayong nananalangin. Kaya't manatili hanggang sa dulo ng bidyong ito upang lubusang maunawaan ang mga magagandang mensahe ng awit na ito para sa atin. Ngayon, tuklasin natin ang bawat talata ng awit 91. Ipinapangako kong magbabahagi ako ng mga pananaw sa paraang maaaring hindi mo pa naririnig noon. Ito'y magpapalalim ng ating pagkaunawa at magpapatibay ng ating koneksyon sa mga makapangyarihang salitang ito. Paggalugad sa awit 91 awit 91 pagbuan. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sa simpleng salita, sinasabi ng talatang ito na kung ikaw ay mananatiling malapit sa Diyos, ikaw ay kanyang iingatan na para bang nakatayo sa malamig na lilim sa gitna ng mainit na araw. Ipinapahiwatig nito na ang pagiging malapit sa Diyos ay isang ligtas na lugar. Ang talatang ito ay nagbibigay ginhawa sa mga natatakot o nag-iisa. Nangangako ito na ang Diyos ay parang isang malaking,
ligtas na anino na ating masisilungan laban sa anumang nakakatakot o mabigat sa buhay. Sa kasaysayan, pinaniniwalaan ng mga tao na ang pagiging malapit sa Diyos ay nagbibigay kaligtasan mula sa panganib at kaguluhan. Sa Biblia, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay kadalasang nakakatagpo ng proteksyon kahit pa ang mga bagay sa paligid nila'y nakakatakot, gaya ni Daniel sa yungib ng mga leon na iniligtas dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Awit 91:2. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Ibig sabihin ng talatang ito na kung sasabihin mo sa iyong sarili at sa iba na ang Diyos ang iyong kanlungan at matibay na tagapagtanggol at tunay kang nagtitiwala sa Kanya, siya nga iyon para sa iyo. Para itong nagsasabing, kung magtitiwala ka sa Diyos, iingatan ka niya. Kapag ang mga tao'y nag-aalala o naguguluhan, pinaalalahanan sila ng talatang ito na ang Diyos ay isang matibay na kanlungan, isang kuta, na kapag bibigay ito ng kapanatagan, na kapag pinili nating magtiwala, sa Diyos inaalis niya ang ating mga takot at binibigyan tayo ng kapanatagan. Sa Biblia, maraming kwento ang nagpapakita kung paanong ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng kaligtasan at proteksyon. Halimbawa, si Noe ay nagtiwala sa Diyos at nagtayo ng arka na siyang nagligtas sa kanya at sa kanyang pamilya mula sa baha. Ipinapakita nito na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng kaligtasan. Awit 91:10. Walang kasamaan ang sasapit sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tahanan. Ibig sabihin nito, walang masamang bagay ang mangyayari sa iyo at walang sakit ang lalapit sa iyong tirahan. Ang proteksyon ng Diyos ang siyang nag-iingat sa iyo laban sa kapahamakan at karamdaman. Nakapagbibigay ginhawa ang talatang ito, lalo na kapag may banta ng karamdaman o masamang pangyayari. Sinasabi nito sa atin na kapag kasama natin ang Diyos, ang ating mga tahanan at buhay ay protektado laban sa mga takot na iyon. Sa Biblia, noong Paskua sa Ehipto, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na markahan ang kanilang mga pintuan. Dumaan ang anghel ng kamatayan, ngunit nilampasan ang mga tahanang iyon, at ang mga nasa loob ay naprotektahan mula sa salot. Ipinapakita nito ang pangako ng Diyos na iingatan tayo kapag sinusunod natin ang kanyang mga daan. Awit 91:11. Sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel na ingatan ka sa lahat ng iyong daraanan. Ibig sabihin, nagpapadala ang Diyos ng mga anghel upang bantayan ka at panatilihin kang ligtas saan ka man magpunta. Para itong mga tagapagbantay na ibinigay ng Diyos upang siguraduhin na palagi kang nasa ayos. Nakapagpapalakas ng loob ang talatang, ito lalo na para sa mga nakararamdam ng pag-iisa o kahinaan. Tinitiyak nito na hindi ka kailanman tunay na nag-iisa dahil iniatas ng Diyos sa kanyang mga anghel ang tungkuling bantayan ka. Sa Biblia, isang anghel ang tumulong kay Daniel sa yungib ng mga leon. Bagaman nasa panganib siya, iniligtas siya ng anghel mula sa mga leon na nagpapakita kung paanong ang Diyos ay nagpoprotekta sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Awit 91:12. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay upang hindi matisod ang iyong paa sa bato. Dadalhin ka ng mga anghel upang hindi ka matisod o masaktan kahit ang iyong paa sa bato. Ibig sabihin, napakadetalye ng pag-aalaga ng Diyos na kahit maliliit na aksidente ay iniiwasan niya para sa iyo. Ang talatang ito'y nakapagbibigay ng pakiramdam na tunay kang minamahal at inaalagaan. Parang bawat hakbang mo ay binabantayan ng Diyos upang walang masamang mangyari, kahit maliit lamang. Ang pangakong ito ay binanggit ng tuksuhin si Jesus ng Diablo. Sinipi ng Diablo ang talatang ito, ngunit alam ni Jesus na siya'y palaging nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Ipinapakita nito na ang pangako ng Diyos na proteksyon ay tunay at ganap. Awit 91:13. Iyong tatapakan ng leon at ang ahas, ang batang leon at ang dragon ay iyong yayapakan. Sinasabi ng talatang ito na makakalakad ka ng ligtas kahit nasa gitna ng mga mapanganib na bagay gaya ng mga leon at ahas. Ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng lakas at tapang upang harapin ang malalaki at nakakatakot na hamon.
nakapagbibigay ito ng pakiramdam ng kapangyarihan at proteksyon. Sinasabi nito sa atin na sa tulong ng Diyos, malalampasan natin ang pinakamalaking at pinakanakakatakot na mga problema. Sa Biblia, si Samson ay humarap sa maraming panganib sa tulong ng lakas ng Diyos. Gaya niya na nakalampas sa malalaking hamon, tinitiyak sa atin ng talatang ito na kaya rin nating harapin at mapagtagumpayan ang ating mga takot sa tulong ng Diyos. Awit 91:14. Sapagkat inibig niya ako kaya't ililigtas ko siya, aking itataas siya, sapagkat kinilala niya ang aking pangalan. Ibig sabihin nito, dahil minahal at kinilala mo ang Diyos, ililigtas ka niya at ilalagay ka sa mataas na dako na malayo sa kapahamakan. Isa itong pangako na ang pagmamahal at pagkilala sa Diyos ay nagdudulot ng kanyang proteksyon at pagpapala. Nakapagbibigay ginhawa ang talatang ito sa mga tapat sa Diyos. Ipinapahayag nito na ang ating relasyon sa Kanya ay pinagmumulan ng kaligtasan at karangalan. Katulad ito ng buhay ni David na lubos na nagmahal sa Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, siya'y iniligtas mula sa maraming panganib at ginawa pang dakilang hari. Ipinapakita nito kung paanong pinararangalan ng Diyos ang mga umiibig sa Kanya. Awit 91:15. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasaka niya sa oras ng kabagabagan. Ililigtas ko siya at pararangalan. Ipinapangako ng talatang ito na kapag tumawag ka sa Diyos, pakikinggan ka niya at sasamahan ka sa oras ng kagipitan. Ililigtas ka rin niya at bibigyan ng karangalan. Malaking ginhawa ito para sa mga natatabunan ng problema o alalahanin. Ipinapakita nito na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos at tutulungan ka niya sa lahat ng iyong pinagdaraanan. Sa Biblia, nang tumawag si Jonah sa Diyos mula sa loob ng malaking isda, pinakinggan siya ng Diyos at iniligtas. Ipinapakita nito na palaging sumasagot ang Diyos kapag tinatawag natin siya. Awit 91:16. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Ibig sabihin, ipinapangako ng Diyos ang mahabang at kasiyasyang buhay sa mga nagtitiwala sa Kanya at ipapakita niya sa kanila ang Kanyang pagliligtas. Ang talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa at positibong pananaw sa mga nagtitiwala sa Diyos. Tinitiyak nito na ang kanilang buhay ay magiging puno ng pagpapala at ng kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas. Ito'y katulad ng buhay ni Abraham na pinagkalooban ng mahabang buhay at maraming pagpapala dahil sa kanyang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Naranasan niya ang maraming mabubuting bagay dahil sa kanyang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Paanyaya sa panalangin at pagninilay kung nakatulong sa iyo ang bidyong ito, pindutin ang like button. Ang pag-like mo ay mensaheng ipinapadala sa plataporma na pinahahalagahan mo ang aming ibinabahagi. Nakakatulong din itong mahanap ng iba ang ating mga panalangin upang maranasan din nila ang parehong pagpapala na naranasan mo. Ang iyong like ay higit pa sa suporta. Isa itong paraan upang maikalat ang pagpapala sa mas marami. Tandaan kapag nilike mo ang aming mga video, sinasabi mo sa plataporma na mahalaga ang nilalaman nito. Ang maliit na aksyon na ito ay tumutulong na makarating ang ating panalangin sa mas maraming tao na gaya mo ay maaaring makinabang sa pagpapala. Sa pamamagitan ng pag-click sa like, hindi ka lang sumusuporta sa amin, kundi tumutulong ka ring maabot ng mga pagpapalang ito ang iba. Sama-sama nating ikalat ang kagalakan at positibong mensahe. Maghanda ka na dahil pagkatapos ng panalangin mula sa awit 91, makikita mo ang pagkilos ng Diyos. May tip din ako para sa iyo. Maaari mong pakinggan at dasalin ang panalangin ito buong linggo. Mainam na gawin ito araw-araw sa loob ng 7 araw. Isang taimtim na panalangin hango. Sa awit 91, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan, gaya ng idineklara sa awit 91. Lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at paggalang, humihingi ng iyong biyaya at karunungan. O Panginoon, Ikaw si Jehovah Rapha, ang manggagamot ng aming pinakamalalalim na sugat, at Jehovah Jireh ang tagapagkaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Sa oras ng kaguluhan, Ikaw si Jehovah Shalom,
ang aming kapayapaan. Bilang Jehovah Elohim, hawak mo ang buong sansinukob sa iyong makapangyarihang kamay, namumuno ng may kapangyarihan at autoridad. Ang iyong kadakilaan ay nakikita sa kalawakan ng buong nilikha, at ang iyong pagmamahal ay nasasalamin sa pag-aalaga mo sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin para sa iyong mga katangiang hindi nagbabago, ang iyong katapatan, ang iyong mapag-arugang yakap at ang iyong mga makatuwirang gawa. Araw-araw mo kaming inaalagaan laban sa kapahamakan at ginagabayan ang aming mga hakbang sa liwanag ng iyong katotohanan. Ang iyong mga pangako, ang aming sandata at aliw, nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng isang daigdig na puno ng kawalang katiyakan. Sa lilim ng iyong mga pakpak, gaya ng itinuturo ng awit ni 91, nakasusumpong kami ng kanlungan at kaligtasan. Ang iyong salita ay parang kuta laban sa aming mga takot, isang santuwaryo kung saan nakapapahinga ang aming mga espiritu. Ikaw ang aming tagapagtanggol at depensa, ang di matutumbasang puwersa laban sa bawat hamong aming hinaharap. Inaamin namin ang aming mga kakulangan, Panginoon, bilang mga individual at bilang isang pamayanan. Nalihis kami sa iyong daan, nalito ng aming mga pagnanasa at natabunan ng aming mga kahinaan. Inaamin naming hindi namin palaging nasusunod ang iyong mga utos ni nabubuhay bilang mga saksi ng iyong biyaya. Sa aming mga pagdududa at pagsubok, madalas naming pinagkatiwalaan ang aming sariling lakas kaysa sumandig sa iyong banal na plano. Para sa mga sandaling iyon ng kahinaan at sa bawat pagkakataong kami nadapa, humihingi kami ng iyong kapatawaran at mahabaging pagtubos. Nagmamakawa kami ng iyong kapatawaran at isang panibagong simula. Panaigin mo ang aming espiritu, Panginoon, at itanim sa amin ang isang matatag na pananampalataya na ikaw ang una sa lahat ng bagay. Naway araw-araw kaming mabago, may pusong sabik sa iyong presensya, at espiritong nagsusumikap na tuparin ang iyong kalooban. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa iyong pagliligtas at walang sawang presensya sa aming buhay. Sa bawat unos, nasa amin ang iyong kamay na gumagabay at sumusuporta sa iyong makapangyarihang kapangyarihan. Pinahahalagahan namin ang bawat biyayang ipinagkaloob mo, mula sa mga panalangin sinagot na humubog sa aming buhay, hanggang sa mga pang-araw-araw na probisyon na bumubuhay sa amin. Ang bawat regalong ito ay patunay ng iyong mapagmahal na pag-aalaga. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ngayon, humihingi ng personal na gabay at karunungan. Sa isang mundong puno ng kalituhan at hamon, bigyan mo ako ng kaliwanagan upang makita ang iyong daan at ng tapang upang lakaran ito. Ipagkaloob mo sa akin ang lakas na harapin ang bawat pagsubok at patatagin mo ang aking espiritu upang magtagumpay sa lahat ng aking kinakaharap. Pagtatapos ng panalangin, kahirapan. Hinihiling ko ang iyong banal na pakikialam sa aking mga personal na hamon at mga desisyon. Kung ako man ay nasa isang sangandaan o nasa paakyat na matarik na daan, ikaw ang aking patnubay at aking sandigan. Liwanagan mo ang aking isipan at patibayin ang aking mga pasya upang ito'y sumasalamin sa iyong kalooban at magbigay luwalhati sa iyo. Pakiusap, balutin mo ako ng iyong mapagkalingang pag-iingat. Ilayo mo ako sa mga bitag ng kaaway at sa mga tukso na bumabalot sa akin. Yakapin mo ako ng iyong mapagmahal na mga bisig at bigyan ng isang ligtas na kanlungan kung saan ako'y lalago sa pananampalataya at mananatiling ligtas sa ilalim ng iyong mapagbantay na mga mata. Ama, itinatampok ko sa iyo ang mga pangangailangan ng mga nasa paligid ko, aking pamilya, mga kaibigan, komunidad at ang buong mundo. Bawat isa ay may dalang pasanin na tanging ikaw lamang ang lubos na nakakaunawa. Tagpuin mo sila sa kanilang pangangailangan, pagalingin ang kanilang mga sugat at tustusan ang kanilang mga kakulangan gaya lamang ng magagawa mo. Idinadalangin ko ang iyong aktibong presensya sa mga taong dumaraan sa mga pagsubok, pisikal, man emosyonal o espiritual. Magdala ka ng kagalingan, ibalik ang pag-asa at gabayan ng kanilang mga hakbang tungo sa paggaling at kapayapaan. Naway hipuin ng iyong biyaya ang bawat buhay, baguhin ang kanilang kalagayan at baguhin ang kanilang mga espiritu. Ipaabot ang iyong awa sa mga naghihirap at ang iyong paggabay sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Mula sa mga pinuno ng aming mga komunidad
hanggang sa mga namumuno sa mga bansa. Puspusin mo sila ng iyong karunungan at mga prinsipyo. Naway mamuno sila ng may integridad, batid ang malaking pananagutan ng kanilang tungkulin at palaging hanapin ang iyong payo sa kanilang mga desisyon. Muli kong pinagtitibay ang aking pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, sapagkat ang iyong plano ay perpekto at ang iyong oras ay walang kapintasan. Nakikita mo ang wakas mula sa simula, at ang iyong mga daan ay higit na mataas kaysa aming mga daan. Inialay ko muli ang aking buhay upang sundin ang iyong mga turo at lumakad sa iyong mga daan. Tulungan mo akong mamuhay bawat araw bilang salamin ng iyong pag-ibig, nagkakalat ng pag-asa at kabutihan saan man ako magpunta. Sa makapangyarihan at mahalagang pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Ikalawang panalangin at deklarasyon ng proteksyon amang makapangyarihan. Panginoon ng buong sangnilikha, ikaw ang aming kanlungan at matibay na kuta. Ikaw ang lumikha ng langit at ng lupa at ng lahat ng naroroon. Sa iyo kami nakakakita ng kanlungan habang ipinapahayag namin ang iyong dakilang mga pangalan. Jehovah Rapha, ang aming manggagamot. Jehovah Nisi, ang aming watawat ng tagumpay. Jehovah Shalom, ang aming kapayapaan. At Jehovah Rohi, ang aming pastol na gumagabay at nagpoprotekta sa amin. Ang iyong kamahalan at kapangyarihan ang aming patuloy na katiyakan sa oras ng pangangailangan. Panginoon, lumalapit kami sa iyo na may pusong mabigat dahil sa takot at pag-aalala. Pinapasa ng mga alalahanin ng mundong ito. Hinihiling namin sa iyo, Jehovah Rapha, pagalingin ang aming balisang isipan at ayusin ang aming nabasag na espiritu. Hayaan mong ang iyong nakakaaliw na presensya ang bumalot sa amin na nagbabago ng aming takot tungo sa pananampalataya. Panapanahong, buin mo ang aming puso sa pamamagitan ng iyong nakagagaling na kamay at ipadama sa amin ang iyong kapayapaan habang nilalakbay namin ang mga hamon ng bawat araw. Sa mga sandali ng pagkawala at dalamhati, Jehovah Nisi, itaas mo ang iyong watawat sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang tagumpay laban sa malalalim na kalungkutan. Tinutulungan kaming makita ang iyong pag-asa at liwanag sa pinakamadilim na mga araw. Patnubayan mo kami na alalahanin ang magagandang alaala at matagpuan ang kagalakan sa iyong walang hanggang mga pangako. Bigyan mo kami ng kapangyarihang tumindig ng matatag sa gitna ng sakit, batid na ikaw ay kasama namin, ginagawang sayaw ang aming pagdadalamhati at galak ang aming kalungkutan. Jehovah Shalom, sa gitna ng aming kaguluhan at kaguluhan ng mundo, ikaw ang aming kapayapaan. Kapag ang paligid ay maingay at magulo, tulungan mo kaming matagpuan ang tahimik na lugar sa iyong piling. Sa banal na puwang na iyon, baguhin mo ang aming espiritu at pakalmahin ang aming puso. Ipadaloy mo ang iyong kapayapaan na tulad ng ilog sa aming kaluluwa, upang sa kabila ng mga bagyong umaalimpuyo, manatili kaming nakaugat sa iyo, nakasusumpong ng kapayapaan sa iyong presensya. At Jehovah Rohi, aming mabuting pastol, gabayan mo kami sa masalimuot na mga daan ng buhay. Kapag malalaki ang mga desisyong kaharap at kami naguguluhan, ilapit mo kami sa iyong karunungan. Ilayo mo kami sa kapahamakan at panatilihin sa landas na patungo sa iyong kabutihan. Turuan mo kaming marinig ang iyong tinig higit sa lahat, sumunod kung saan mo kami pinangungunahan. Nang walang alinlangan, nagtitiwala sa iyong paggabay at katiyakan ng iyong mga hakbang. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay makapangyarihan. Salamat sa pakikinig sa aming panalangin, sa paglalakad kasama namin araw-araw, at sa pagyakap sa amin sa iyong mapagmahal na mga bisig. Kami nagpapahinga sa iyong mga pangako at nakasusumpong ng lakas sa iyong pag-ibig. Batid na ikaw ay laging kasama namin, nagdadala sa amin sa bawat pagsubok at nakikigalak sa bawat tagumpay. Amen. Deklarasyon ng proteksyon sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako'y nananalangin para sa banal na proteksyon sa taong ito. Panginoon, ingatan mo sila mula sa lahat ng panganib, mula sa bawat patibong na inihahanda ng mga kaaway. Iligtas mo ang kanilang tahanan at pamilya mula sa kapahamakan, mula sa mga nagbabalak ng masama laban sa kanila.
Protektahan mo ang taong ito laban sa biglaang karahasan mula sa mga pag-atake at mula sa mga aksidente. Panginoon, habang sila'y naglalakbay, naway ang iyong mga anghel ang sumama sa kanila, tinitiyak ang kanilang ligtas na pag-alis at ligtas na pagbabalik. Ngayong araw ipinahahayag ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na ang taong ito ay lalakad ng ligtas at hindi matitisod. Hindi sila mahuhulog sa kawalan ng pag-asa, kundi mararanasan nila ang saganang pagpapala ng makapangyarihang Diyos sa kanilang buhay. Kung maaari, itaas mo ang iyong kanang kamay. Kung hindi, maingat na ilagay ito sa iyong dibdib habang sabay-sabay nating pinagtitibay ang proteksyon at pagpapala ng Diyos. Ngunit pakiusap, nais kong ulitin mo ang mga salitang ito kasama ko. Maaari mong bigkasin o sa iyong isipan ay sambitin. Manalangin tayo pagbasa ng Awit 91, KJVV Awit 91. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, Siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na siyang aking pagkakatiwalaan. Tiyak na ililigtas kanya mula sa bitag ng manghuhuli at mula sa mabagsik na salot. Ikukubli kanya sa ilalim ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang mga bagwis ay makakasumpong ka ng kanlungan. Ang kanyang katotohanan ang magiging iyong kalasag at pananggalang. Hindi ka matatakot sa kasindak-sindak sa gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw, ni sa salot na gumagala sa dilim, ni sa paglipol na sumasalanta sa katanghaliang tapat. 1,000 ang babagsak sa iyong tabi at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Sa iyong mga mata lamang makikita at mamasdan mo ang gantimpala ng masasama, sapagkat ginawa mong kanlungan ng Panginoon ang kataas-taasan na aking tahanan. Walang kasamaan ang tatama sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tahanan. Sapagkat ipag-uutos niya ang kanyang mga anghel na ingatan ka sa lahat ng iyong lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay upang hindi matisod ang iyong paa sa bato. Yuyurakan mo ang leon at ang ulupong, ang batang leon at ang dragon ay iyong tatapakan. Yamang inilagak niya ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't siya'y aking ililigtas. Aking itataas siya sapagkat kanyang nakilala ang aking pangalan. Siya'y tatawag sa akin at ako'y sasagot sa kanya. Ako'y isa sa kanya sa oras ng kabagabagan. Aking ililigtas siya at aking pararangalan. Bubusugin ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Huling paanyaya at pagpapala isang bagay pa. Kung bago ka rito, malugod kitang tinatanggap. Natutuwa kaming kasama ka sa ating samahan. Ang channel na ito ay hindi lamang tungkol sa relihiyon. Ito'y tungkol sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, saan ka man nagmula at sino ka man. May natatanging plano ang Diyos para sa iyong buhay. Kapag nag-subscribe o sumunod ka sa amin, nagiging bahagi ka ng isang komunidad na naglalayong tuklasin at unawain ang kahangahangang layuning ito. At ang pinakamaganda, ito'y ganap na libre. Walang bayad ang mag-subscribe at sa paggawa nito, tiniyak mong hindi mo mamimiss ang alinman sa aming makapangyarihang panalangin. Sa tuwing mag-subscribe o sumunod ka, matatanggap mo agad ang aming mga bagong panalangin. Kasama pa ipapanalangin din kita at makikiisa ako sa iyong mga panalangin. Ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya at pagkakaisa at nagsisimula ito sa isang simpleng pag-click. Kaya, samahan mo kami sa espiritual na paglalakbay na ito at masdan natin kung paanong ang ating sama-samang panalangin ay magdadala sa atin ng mas malapit sa kamanghamanghang plano ng Diyos para sa atin. Amang makapangyarihan sa lahat, banal ang iyong pangalan. Naway lumaganap ang iyong kaharian at matupad ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Ibigay mo sa amin ang aming pagkain sa bawat araw. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala laban sa amin. Ilayo mo kami sa tukso at iligtas mo kami sa lahat ng masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Samahan mo akong bigkasin ng Amen at ipahayag ang ating taos-pusong pasasalamat sa Diyos.
Tinanggap mo ang panalangin ito ng buong puso at ako'y nagtitiwala na ito'y humipo sa iyong kaluluwa. Ako'y naniniwala na ang lahat ng banal na pagpapalang nakapaloob sa awit 91 ay nakapaligid na sa iyo ngayon, sumasaklaw sa iyong tahanan, bumabalot sa iyong pamilya at nagiging matibay na kalasag ng kapayapaan at kaligtasan sa iyong buhay. Inaanyayahan kitang gumawa ng isang maliit na panata. Kung maaari, pakinggan mo ang panalangin ito mula sa awit 91 sa aming channel araw-araw sa loob ng isang linggo. Tunay mong mararanasan ang makapangyarihang pagbabagong dulot nito. Alalahanin, ang bilang 7 ay may dakilang kahulugan. Ito'y sumasagisag ng kasakdalan at kaganapan sa banal na kasulatan. Sa pagtatalaga ng isang linggo para sa panalangin ito, inaanyayahan mo ang espiritual na kaganapan sa iyong buhay. Pagkaraan ng 7 araw, inaasahan kong maririnig ko ang mga himala at kagalakang nangyari sa iyong buhay. Ibahagi mo ang iyong mga karanasan at patutuo sa seksyon ng komento upang sabay-sabay nating ipagdiwang ang makapangyarihang epekto ng salita ng Diyos. Naway pagpalain ka ng sagana ni Jehovah Rapha, ang ating manggagamot, at pagpalain ka ng malakas na pagpapala mula sa Kanya.